Obaran kita sa duwa nato dinhi ka mga banggitan nga mga magubuhat sa Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor Elvin Salarda, ang atong ministerial secretaries, dinhi sa, of course, dinhi mismo sa atong buhatan sa SWPUC, o ang atong Sabbath School Director, si Pastor Abonginito Kaime. Before ta magpadayon sa unahan, ako hangyon si Pastor Salarda sa paghatag sa opening prayer. Ginoo, magtuna sadmi sa imong pulong ning gabiuna, sumala sa gihanay sa leksyon, tuguti nga amo ning masabtan, unya maghatag ni namo og paggiya sa pag-alagad kanimo nga matinud-anon, bisan pa dunay daghang mga puslay moabot sa kinabuhi. Salamat nga imong panalinginan, ang tanan nga nagasunod ining programa karon, mga kapaglaom namo, makiigsunan, mga higala nagsunod niini, kaya mo nigyampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor Elvin and Pastor Kaime kaning yung standing for the truth. Sa kay nindot nga pag binisiya. Of course, we know sang bot pasabot sa pulong nga standing, but napay medyo dramatic ang paghubad ani standing for the truth. Murag pakigbisog, no? Murag ana, no? Pakigbisog. Ni barog nga maisugon. Maisugon, no? Sa pangalan sa kamaturan, yes. No? For truth, for the truth. So, ang atong teksto, no, as Moses lifted up the serpent, we know the context of this, no? Dito sa wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. So, whosoever believes in Him should not perish, but have an eternal life. So, makita ni mo diri, this was also mentioned in the book of Exodus, this particular text, gibalik na po sa John 3:14. But I think, I believe the essence of this is kanang, sa tanan nga butang nga atong gikaganahan, no? Dili kinato kalimtan nga ato ipaibabaw kanang yung kani ba, di ba? Kanang yung anak sa Son of God. The Son of God, which is actually Jesus Christ, or the God that we worship above all other things. Kay there is always the kwan ba? Kanabit morabitag it's a measure kung kanabit ang degree sa imong pagtuo. Labi na gyud kung mabutang ka sa kanang mga sitwasyon nga ma-challenge sa imong pagtuo sama sa naitabo dito sa Smyrna, no? Yeah, dito sa Smyrna. Yeah, so standing for the truth. Pastor Kaime sa atong takeaway ani sa atong lesson. Kining pagbarug sa kamatuoran, Pastor Pedro, Pastor Salarda, mas mao ginunta ang baton angay himuon sa usa ka Kristohanon. Looking sa atong lesson, mga kapaglaom, kung di mo tanahon, dunay panahon nga medyo ang mga early Christians, ginaluto sila, but they still stand for the truth. Sa atong modernong panahon karon sa Pedro, ang atong tanahon, dili lisod ang pagbarog, pero ang problema, ay ang kaaway, nagyapay mga pamagi, nga murag ang atong pagbarog sa kamatuoran, medyo bitaw ma-divert gihapon into something na dili na kay siya tinuod. Tama, no? So, marabag kung kinsa or unsa man ang dulce mong kasing-kasing by nature, no? Mao mo gid ang atong ginabarugan. Tama ba? Yes. So, for example, of course, dili man pud ni siya dautan, pero sometimes, no, kung mahimo na to ang kwarta nga murag Ginoo, mas labaw pa sa Ginoo. So, ato pala siya, di ba? In some situations, ginapakamatya na sa mga sa mga tao nga anaan ni ana nga salapi, no? So, usay ang ilang asa tawag nila, ilang bahandi. So, tama, no? So, anything di ay na-prioritize atong kasing-kasing by nature, ang tao, iya dyan ang barugan. Like, for example, imong ipalangga ka imong pet. Tapos, imo ng kawaon sa iyang possession. Pangitaon na sa tagiya. Kay, may yang i-consider nga ilabihan ka importante kay siyang kinabuhi. Kaya kung mawala na, maunsa na lang, di ba? Daghan na mga pangitabo. So, meaning to say, anything kanabitang gipadako sa atong kasing-kasing, ang tendency is, kung unsay may tabuan na, nagitay tendency to really stand for it. Yeah. Tama ba? Mga anak nato or anything, yes. Kung nasabta di ka to ang sa memory text, kay, di ba dito mo sa Exodus, pero pick up diri sa Book of John. So ako nasabta na ni nga, gipasantob sa to nga, si Jesus ay gyoy mo ituboy. Wala na gyoy ilain. Unya sa, naitabo dito sa wilderness, ang mga tao nga
ipamaak bitaw to sila sa serpent. Tungod kay disobedient sila sa Ginoo. Wala na sila may focus sa ilahang pag-alagad. Nawala ang ilang pagsalig sa Ginoo ba. So tungod sa ilahang rebellion o tungod sa ilahang gihimo nga wala na nila alagaran ang Ginoo og tinarong dito sa wilderness, so gipadalaan sila og serpent tamaak. Unya, ang serpent dito, nga itong bronze serpent, nga na ay, di ba, naman ito yung bronze serpent, nga, og itaas to, ang instruction na yun ni Moses, mutanaw mo sa serpent. Kay bisag mapaakan pa mo, maulian na mo. O, mutanaw lang mo. So, ingunan ni sa daang nahitabo sa Esmirna, nga gipang persecute ang mga katawhan sa Ginoo, hindi pag-persecute nila, bisan og grabe yun nga persecution, pero ilarag yung gitanaw si Ginoong Hesus. So, nakapahimo nila og kadasig nga nahimo silang mga martir nga mibarog yun sila sa Ginoo. Of course, lahi itong situation dito sa wilderness kay murag rebellion man to sila. Pero ang idea din sa Esmirna nga dunay mga crisis gihapon to, ang gipasanto pa gyud nga si Jesus ra gyud ang solution na mutan-aw ra gyud ta ni Jesus kay sama dinhi kang kini na istorya man ni si Polycarp. Si Polycarp, di ba? Nga 86 years old na siya nga siguro nag-alagad si Ginoo. Unya pa ikaparikan siya. Pero dili gud siya mo rikan kay siya si 86 na ko sa pag-alaga niya karon na hinuon ko. Wala po siya nakita nga dautan niya na nahimo kaniya sa Diyos nga alagaran. So nganong nga mo talikod man ko sa ako ang pag-alagad si Ginoo. So that inana nga pamaagi magkaigsunan mo ni maghatag nato og kanang kalig-on nga mubarog gyud ta. Mutan-aw gyud ta ni Jesus bisag na ay mga daghan nga pagsulay sama sa mga Waldenses, mga reformers, sila ni John Hus o si Jerome nga gi-persecute gyud gayo. Ug mao na itong makapalig-on nga in the future nga kung moabot og panahon nga gitan-aw nato sa atong Bible prophecy nga doon na po'y persecution sa katawhan sa Ginoo, makabarog pud ta sama niini mga tawhan na kay nasulayan naman God. So yeah, right. So I think kana ako pong ilantahan no kana bitang kana maka-develop sa imo nga for example mabot ang panahon nga matistingan ka. So ang kahibalo is not enough, no? Dili sa sufficient. Yes. Kay dili siya guarantee nga tungod kay nahibalo na ka nga about this tapos kung mabot ang panahon nga kana pagkatistingan ikaw makabarog gayud. So, what I think no kani bitaw just like itong illustration atong gingon kanina nga anything bitaw nga di mahal sa imong kasing-kasing. Tama ba, Pastor? Yes. So, our tendency is really to kung unsay may tabuan na is really to kana bitaw mangita tag pamaagi nga makahimo kitag something nga ma-redeem ba na siya or atog ba na siyang matudugan. I remember ko kung usay, di ba? Usay na yung mga parents ka kung naman ko sa school. Usay na yung mga parents nga murag sa ilang una-una medyo na ay nahimo ang school nga medyo medyo sa ila lang una-una. Medyo lahi ba? So ang the tendency gyud sa mga parents is really to defend kana bitang mukhang silang anak. In any place na ako na-observe, no? Yes, I'm not saying nga mali ang school, no? Mga lang mga illustration ba tungod kay ang kwan ba kana bitang na-develop sila kasing-kasing nga ilang anak is very very close to their heart. Ug mao na ilang ginapdako pod. So anything nga morog ilang nakita nga something is going wrong, nagi sila dito to really either defend or to speak something up in favor of their children or not only children or anything which is very very close to our heart. So I think mao ni siyang essence nga pag-ingon nga so must be the Son of Man be lifted up. So kanang lisod man gud mo lift kung kaning lift man gud I think kanang bitang experience nimo. Di ba, Pastor? Kanang bitang maminaw ta sa kanang mga bagong na bautismuhan kung anong unsa nga mga pamaagi nga na convert sila. Ang ilang ginalitok termi ba? Puro ra gyud Ginoo. Na observe mo? It's not about themselves, but it's really more about the God nga mo na nakapausap nila. So I think that's mo nang way nga makapa-lift ba. Kay kung para sa ko manggod kay kung dili nato masabtan ang dili nato ma-experience ng Ginoo pag maabot ni nga panahon nga matistingan ta
medyo nagid siya kuan gid gamay, kuan gid Dako yung struggle. mo kuan gid ta mo. Yeah, struggle yun. Mo sa tao kana. Yeah, pastor. So, Pastor Pedro, mga kapaglaom, ang katayong gingon Pastor Pedro nga usay dear sa imong heart, no? So, lisod pagbarog sa kamatuoran kung kita mismo di nato love or dear ang Right. kamatuoran. Yeah, right, yeah. No? Oh. Nga no, tungod kay ang usahay ba imusapaw sa ato ang mga intentions or plano sa atong pagbarog sa kamatuoran kaya atong kagalingon gyud. Tanawa gud hadahan kay mga banggitang like ko nato kaniadto nga may kaysa pagpresentar pagbarog sa Tama, no? kamatuoran. You see? Pero nangawala Nangawala sila. pod. Oh. Yeah. Tungod kay usahay malimot ba nga kada bitaw ang mga praises magud sa tao. Mura bitaw mo kita ang malift. Kita na malift. Yes. That right. Okay. Tama na. Actually, that's another kwan nindot nga illustration. Taga ko na obserbahan ana. Kay nagununa sila nga kada pangutana na birada teksto para so kunya ay kuyo si kuno kay grabe teksto gitang tubag ala ba. I'm not saying di pud tanan ba. Na po tay madunggan manggod. So pero in the long run medyo say lisod na masultian kay murag siyempre ang lang una kwan ba na bitang permi correct na medyo murag dilipod masayop. So actually I think mao po na ang essence sa atong lesson, di ba? Sakto tingnan ni Pastor Kaming the moment manggod ipataas atong kagulingon. Saan na to pagpataas saan na to pagbayaw ba? Yeah. Pagbayaw sa Ginoo. Yeah. Ang kuan man gud nga anything mo compete sa imuhang pagsalig ni Ginoong Hesus. Kay ang idea man gud sa atong memory text nga it's only Jesus the son si Jesus na gyud the son of man who is Jesus nga only be lifted. Unya kon muagaw ta nga mura og kita na mo ni sikat nya wala na ang Ginoo dili na si Jesus. Ang nahitabo wala na ta mitindog sa kamatuoran. Right. Kay kita na mo'y mura og na nitindog nga mas labaw pa kaysa ato nga Ginoo. So ni murag ni kompetensya ta ba murag ang nahitabo na mura og giagaw nimo ang iya nga para si Ginoo. Kay ikaw naman sa imong kugalingon. Dapat ang sentro nato ang Ginoo ra gyud. Si Jesus ra gyud ang ituboy tanan. So whatever crisis or whatever glory nga ato nga magian sa atong kinabuhi, only Christ will be lifted. Right. None other. Okay. Good. Kani bang Sunday, usa sa mga hagit sa mga Kristiyano magtutuo? No, di ba? Usay masigog po tala ba? Kano ning mga magtutuo mo may masubject doon sa persecution ba? No, mga kung tanaw bitaw nimo ang drama sa history, mura bitog mga Kristiyano mga dinaog-daog na kuan gid ba kanang submit ra gyud kun ay mga hagit ba kanang kanang between life and death. So mostly dito gid sila sa death ba. Ngano mo la Pastor Elvin? Pero although ang lesson nagingon kanato nga persecuted yet triumphant siya. Yeah. Pero let's speak first of persecution before we go to being triumphant. Sige daw. Actually akong gitanaon gyud ni siya nga kuan man ni siya kana positibo man ni siya kung panantaw. Tungod kay mura ba ka og sa salida bitaw nga aktor. Okay. Dayon grabe gyud kayo ang imuhang naagian nga kumbat o unsa pa nang mga trials grabe gyud kayo. Pero triumphant ka nigawas ka nga mura ba ka og si Bandam or mura ba ka sa una o gato sila ni Di na sila kilala si Bandam. Wala na siguro sila so ni gawas man katong Rambo bitaw nga murag ni daog ka magayo ka og ay minsan ngayon kay bahala ta na pag edad. Gi-persecute ka gayo. So pero imong makita diri nga daog man siya gihapon. So sa to pa imong tan-aon kini mga tawhana is well favored ni sila sa Ginoo. Kay ngano man gi-persecute sila pero wala gyud sila mapildi. So mo ni ako nakita nga positive kayo. Although nakita po nato nga there was that time nga dark ages nga grabe yung persecution pero imong makita nga God has sustained them. Nga kini mga tawhana has never lose hope. They have even more faith nga dato sila sa pagtuo. So gidaog-daog lang ni sila pero imong tan-aon they are much favored by the Lord.
the abundance sa panalangin sa Ginoo, naagyod sila, wa sila wadi sa matag adlaw. So atong makita nga they live by miracle every day. So yes, in the eyes of the world, luoy ning mga tawhana. Pero ang kuan mo gani nga kini mga tawhana nga gi-persecute, wala po nila batian ni nga naguol sila. They even praise the Lord nga Ginoo, salamat nga partikers mi sa imong kuan. Na affirm nga mong pagtuo nga naagid mi sa kamatuoran. So ug tan-aw lagi nato ni sa kalibutan nga pagtanaw, makaingon ta nga luuya ani mga tawhana. Kanami gi-Bible studyhan pag-abot na sa mga topic persecution, di na lang mi mag-adventist, dabi man ang persecution sa unahan. So inana lang na pero no. Yes, pero we will be victorious o bananta sa Ginoo, and you will see how the Lord will be with you all through the crisis, and you will be victorious. So, sa akong gitanaw, yes, mura og tanaw nga grabe nga kalisod, pero tinuod pod nga magbadaogon pod ani. So asa man tanay kanang gusto ko na ko timo word nga kanang you look at this in a very positive way ba kanang persecution mo gud negative mo gud na kay of course it will get involved mo gud nag pain di ba suffering and so on and so forth. So usually it is being kanang ginalantaw sa negatibo nga pamagi, but you said it's a positive thing kay tungod ang resulta man gud imong gitanaw dili ang panghitabo at that very moment, no? Yes. Okay, so ang nalibugan ko ani gamay sa tong lesson ba anong unsay kanang unsay kalabutan aning persecuted yet triumphant nga subtopic dinhi sa main topic, standing for the truth. Kay for example kaning gidiskusan nato introduction nga si Kristo ra gyud ang angay nato ibayaw, no, i-lifted up. How does it kanang to do with this persecuted yet triumphant? Although napasong lesson nga whenever God's people remain faithful to Him, Satan is enraged. So persecution follows. That is kaniba mao begin na pirmi ang consequence of it, or napa by the beautiful thing anong always on the persecution by nindot na pod nga na ba although kay history man siya, no, nitabo naman siya. Wala ba another picture nga for example whenever God's people remain faithful to Him kana bitong nindot po siya nga hulagway bitaw nga angay na to pagalandawon nga naman gid nga medyo tanan na lang medyo puro away patay. Ato lang nakita sa sa great controversy maguni siya nga but of course we understand this is a prophetic prophecy maguni siya. If we look into the history of the people of God in the past, ang mga katawhan sa Ginoo sa diha nga mag-serve sila faithfully sa Ginoo, imong makita nga ang katawan sa Ginoo, they are blessed with abundance, protection, peace. Grabe gyud kayo ang panalangin. But when they turn away from God, then God allows ang Ginoo for captivity, for kanang mga crisis sila nga kinabuhi. So imong makita ma-picture nato pod sa history in the past nga kun ang mga katawan sa Ginoo mag-faithful, doon na po'y abundance. Doon na po'y dako kayo mga panalangin na enjoy po na sa mga tao ang panalangin sa Ginoo. In fact, si Abraham atong makita sa diha nga faithful siya sa Ginoo, grabe kayo ang abundance kayang dawat sa Ginoo. Pero sa diha pod nga mura og niapiki iyang pagalagad, grabe pod kayo ang mga situations kayang na iyang nagian. So para sa kuha, kining gisigutan nato persecution ni siya sa ato nga pagtuo tuwad sa maguni sa the end, labi na kining niang Daniel chapter 7, Revelation chapter 12, no, we know this is just a part of kanang history nga mahitabo nga of course ang mga daotan ni sanay sa kalibutan. So there is this few nga faithful si Ginoo, pero imong makita nga wala pa sagdi si Ginoo na ang Ginoo kanunay all the way sa ilahang situations. Okay, that's good. Pastor Kemi. Salamat kay Pastor Salarda. Pastor Pedro, sa ko ang dugang ato nga punto nganong persecution na teksto biya ingon diha nga those who live godly life shall suffer persecution. But then kung mo tanaw tutugihon Pastor Salarda nga
in the old times, kung imo tanawon Pastor Pedro, nabi mga sundalo nga, di ba ang Ginoo so subdue that nation. Pwede ba ito, kita karon siguro magamit or malahit, pero lahi mo itong paradigm ko sa una. Lahi, no? yeah. Ano, mga kapaglaw mo itong himduman nga, ang Ephesus says, we are not warring against blood and flesh, but the principalities of darkness. So here, the kingdom of this world and against the kingdom of God, ang prinsipyo mo itong awayan ani karon, no? Nga diin, to stand for the truth, we must demonstrate that love, the principles of that kingdom, the way we deal with this. Kay ang yawa man gud ang kaaway, destroyer man gud siya. Okay. So he will use persecution just to threaten or to frighten the people of God. Now karon man kapaglaom, tama Pastor Pedro ha? Naya atong murag atong giterm siguro murag digital persecution. Naya atong mga magwawali sa Facebook or sa YouTube, buhatan dayon og mga clips nga giguba ang katong presentation nga pataparag babae. Kana just one way persecution or destroying the image of the God's kingdom. So mga daghan pug mga pamaagi nga sa diin ma-apply ning pulong nga persecution no. But yeah, balikan ako insulti ni Pastor Kaiming katong represent niya ba ang mga pamaagi nga ginahimo sa kaaway. Kung yan nga konsepto atong sundon in relation doon sa question. So I believe nga gihimo na siya Ginoo, gi-prophesy na niya, di ba? Long before pa din siya nga naitabo. Para I think ma-expose, just like what you said and you said na nga, ma-expose ang kanabitang mga pamaagi sa atong kaaway. Unya, by exposing, dili lamang ang pamaagi sa kaaway, ma-expose po kung giunsa po pag-respond sa mga kaanakan sa Diyos. Yeah. Tama ba? So, with this, kung yan ang presentation, makita na to nga ang katog yung mga tao nga nagpabiling nga meminatod doon, kato wala gito like that is really an expression of their love to God. Nga ilag yung gibutang gid ang Ginoo labaw sa tanan. Kay kung dili pa para na ni Polycarp. Yes. Oh, di ba? Kay kung dili ang Ginoo ang iyang gipalabaw sa iyang kasing-kasing, Wala na. imagine ibutang ka sa ibutang ka din sa kwan kanang i-burn ka at the stake ba. Dili ba na imagine sunugon ka? Mura kag barbecue. Tanaw ka ng, mayroon na barbecue, kagi-barbecue, patay naman. Pero barbecue ka nga, buhi ka pa. Dili na siya ka ng tiyaw-tiyaw nga kaagi, no? Pero, ingon ni, balikan ako ingon ni Polycarp, ingon siya nga, 86 years have I served him, and he has done me no wrong. Kagitagan mo ko siya chance nga basig mag-recant pa siya. Pero mo niyang itubag. Siya nga, how can I speak evil of my king who saved me? How can you say, you saved me, nga you're about to be burned? Di ba? Tama ba? So, kani siya, kung di siya ba, grabe kayo siya kanang statement of faith niya, very, very strong kayo. So, in other words, kung masahon natin, just like what you said, Pastor Kaiming nga, kung yan day siya nga, nabutan siya sa, burn siya at the stake, pero wala niya gi-change ang iyang pagtudya sa Ginoo. Stand siya sa Ginoo. Ma-expose, di ba? Nga makakita mo, Pastor Kaiming, kung imagine mo nga, ma-expose ba ang approaches sa kaaway, nga nangita isang pamaagi, nga mahunong ang imong mainiton nga pagtudya sa Ginoo, nga at the point nga pwede ka patyon, pero gi-expose po siya at the same time, nga despite of that, naay mga katawhan sa Ginoo nga wala gid sila na tarong. Yes. So, mo nang standing, I think, standing for the truth, no? Tama ba? So, anyway, kabalo naman tayo makaigsunan, ganing 1,260 years nga prophecy, no? Nga, of course, gibasihan din sa itong author sa Daniel 12:6 and 14, Daniel sa 23:25, kay kakunik-kunik naman gani sila. Pero it really talks about the dark ages. Mo ganing itawag nila nga dark ages, nga na human na siya in 1798, di ba? Nga sa 538 general birth year, no? Katong pagdakop na sa Pope. This time, but in between this, grabe ang pinatsanay din sa mga Christians, no? Mga emperor sa Rome, nga grabe kayo, kahait kayo, nga kaisog ilang ipakita. Pero the good thing about itong lesson is, ang ingon diri ba, ingon siya nga, ingon atong sa Psalms 4, I like gisulti din sa Psalms 46, no? God's people found a place prepared for them by God. Mo tayo mong ingon, di ba? In life's greatest challenges, God always prepares a place for His faithful followers. Unsa man nga place, mo tanan ta. Ay kanindot no kay taguan dito sa Ginoo, not necessarily. Ingon sa itong lesson is, His people have found refuge in His love and care. So not necessarily nga
lugar nga dili na matandog or whatever. No? So I think kana bitang place nga ma-experience mo intrinsically. Kana intrinsically mong god, it is something nga dili makuha sa uban nimo. Yeah. Kay naaraman sa imong kasing-kasing. Yeah, muna Tama? nga Okay. muna nga katong mga tawana bisan pagpatyo nimo, wa sila problema. Kay gano man, they are at peace na sila sa ilang peace ilahang kaugalingon nga. If we die for the Lord. If we live for the Lord. So kini mga tawana wala gyud ni sila problema. Of course na apoy lugar nga kana giyong place gyud pareha sa nga giadtuan sa mga of course. Williamsians kay na ilataguan sa didto. Pero, so, na siya. But like, for example, na kanabitang, ma-remember na ako kanang, namo ko tayo mga kaigsunan nga, nag-agi yun og kanang kalisod yun, kanang sakit bitaw, mga terminal na diseases, no? So, in a way, makita na to na siya, murag persecution po siya in one way or another, di ba? Kay, nag-suffer magukag pain. Pero matingal lang ka, no? Kani nga mga tao nga na subject ana, natuman yung gisulti din, no? These people have found refuge in His love and care. Despite sa pain niya ilang ganyan. Para sa papa ni Janster, nakita na ako, sorry Sir Janster, no? Pag nung yung kwan ba, yung dead body sa inside sa kwan, sa casket, ang kita na ako, lami man kayo ang kwan, lami kayo yung aura baka tulugon. Murag wala bitaw kaagi og pain. Pero subject biya siya for several nga kwan, di ba? Sa iyang kidney. Dili po to sa yon. Kaya naning kamot po siya nga unta ma-extend pa gid ang life. Pero in just a split of a second, nalingkod lang siya. Pero meaning to say, naandam siya. So despite, ang ibig sabihin is, despite sa iyang giagian, pero he found refuge in God's love and care. Yeah. Usa ka punto nga kung gusto mo ihatag sa ato kining persecuted yet triumphant. Akong gitanaw ni siya ba nga imagine ni mo ba ang katawan sa Ginoo gi-persecute sila kayo. Ipamatay ang uban ani grabe gyud kayo ka kuan gyud kanang brutal gyud kayo ang gihimo nila sa pag-persecute. Pero imong tanaon even they are persecuted yet ang buhat sa Ginoo hinoon, ang ilang pagmensahe, triumphant hinoon. I-imagine to the point nga si kinsa pa tong emperor si nag-convert bitaw pagka Constantine. Constantine. Imagine sa panahon ni Constantine. Si Constantine nag-decide na lang siya nga magpa-baptize sa Christian because dili na nakita niya nga grabe kaayo ang pagtubo sa Christianity, even gi-persecute. Kasi iyang damgo, matud pa, iyang nakita sa iyang vision nga na ay cross, nga nagpasabot nga ang Christianity is going up. Even there was that persecution. So, persecuted yet triumphant. For example, before you, Pastor Kami, nagkajut lang. For example, during sa pandemic, di ba? Makita niyo mo? It could be superstitious na my part. Pero akong panglantaw nga, di ba? Mura bitaw, naningkamot ang kaaway nga na-introduce ang pandemic. So, ang tao di na makasimba. Di bawal, di magkakasimba. Yes. Pero tanaw ang gihimo sa church, no? Ang Ginoo nangitag pamagi nga ang tao maka-worship gyapon sila despite sa orders nga dili sila maka-adto physically sa church. Yeah. Usa man gihimo na I Hope channel nga Yes. di ba? Live broadcast. So, nindaghan ni noon. Ang una-una sa kaaway nga, ay, kani, makuha na gini, makontain na nin kay pandemic code. Di na makato simbahan, mga luyan na. Yes. Pero may kang Ginoo yung gihimo is, iyang gihimo ang Hope Channel South Philippines. O gupal pa siguro nga, I do not know, I cannot speak for them kay, o manako na sila nakita. Kaning Hope Channel ba, kani? So, naghimo og program, ang pagsimba, hingsamot na may noong just like what you said, no? Hingsamot na may noong kainit. Hingtaas pa noon ang bautismo. Hingtaas pa noon ang di man saga we are money centered, no. Hingtaas pa noon ang pagdawat sa tithes and offerings. So dili ang just like what you said, mangita ang kaaway nga masta pero ang Ginoo mangita pa pumagi nga maka kaning triumphant ba kaning word nga triumphant. Yes. Yeah. Sir Pedro, diyan na ito makita mga kapaglaom ang kanang gitawag na ito love and care sa Ginoo. Nga despite dili exempted sa mga balatian sa pandemic, but His presence is there. Right. No? Now ako po sa Pedro mga kapaglaom. Sige. Nalang ko'y kanang bitong medyo
gakulbaan ko ba? Kay the way we do ministry sa itong mga iglesia manggod, na itong mga kaigsunan manggod nga, wala pa ganing persecution pa Sir Pido. Di na kabarusang maturan. Okay. Gamay rin ito kayong mga pagsulay siguro. So how can they stand for the truth during that persecution? Oh, that's a good point. This is a good lesson for us today, mga kapaglaom, to remind us nga, kanang mga ginagmay nga pagsulay, dapat ato na marugan. Kay napay coming persecution nga, ato pag yung barugan sa Pido. For example, kanang mga away-away sa iglesia. Anong side, ma-elect nga officialis. So, malain sa nga na-elect. Ano, bang mga tama na, no? Tama po na. Kung ano na siya, tawag na to na siya o kanang jealous for the work. Pero tama po na yung isulti ni mo kay Kombe na ginagmay na siya, pero it can affect kung sa'y metapusonahan. Yes. Ika na lang gamay ganing barog. How much more ganing persecution? Tama na siya. Ang jealousy niya sa work ay kanang jealous bitaw nga mura og kabigid kayo, wala lang nabutang sa insakto ba? Kay makigaway naman o dili mailisan. Dapat to jealous, dili jealous. But anyway, akal to Monday, continuation naman gyapon na Sunday, Pastor, no? Kanabitan sa Waldenses, and so on and so forth, sa initabo dito, kaning gisulti sa Jude 3 and 4. Anyway, ato lang ni siyang paglalakbay as of now. Tiwason ninyo ni karong Wednesday? Yes. Okay, nindot po ni siyang kaning Monday's lesson in relation to Sunday's lesson. Kay connect kay ato nakita si Pastor, ang author ani? Si Mark Finley, no? Apocalyptic ang iyang iyang presentation ba, always looking forward what is going to happen in the future, which is actually yan na naman ang atong what is this, the third angel messages. Okay, so what sa may mga katapusang puntong pwede na to mga paglaom mga to lang idinhi nga magpabilin ta nga kanang bitong mahigugma sa kamatuoran so that we can stand for the truth whatever happens in the coming future. Although nakita, in fairness to mga churches, nakita na to, lahi naman po kaysa una yun. Di, wala. Ang mga churches sun ka na kaya. Very warm na po sila. Sa una, medyo grabe pa itong mga away-away sa una, pero lahi na. Mapinalanggaon na. Ma-change magito over time. Munang magpasalamat po ta sa mga leksyon nga atong ginagamit. Dako kayo tabang sa atong kwan, di ba? Yes. Kaning pag-develop sa atong spirituality ba, kanong sense of spirituality na to sa atong kinabuhi. Morning katuyuan, makaigsunan kung anong aduna tayo programa din sa channel nga nagatutok sa atong lesson, makaigsunan. So, hopefully, this coming Wednesday and Friday nga mahumani, madugangan na sa, just like what you said, nga na-appreciate yun nimo ang lesson. Yeah. Kay, by reading this, daghan pod ka na tunan. Kami po ni Pastor Kami, ingana po ang among na-experience yan. Pastor? Yes, mga kaigsunan, mora gini akong dugang ikasulti nga si Jesus lang yung ituboy sa atong kinabuhi. Unya, tugutan na to si Jesus nga parion sa atong kinabuhi, dayon siya mo'y mudanag sa atong kinabuhi, kanang mga persecutions, kanang mga pagsulay, muagi na sa tua, pero ugda si Jesus, magmadaogo na gyutana. Sama sa nagian sa mga Waldenses. Yes. Ang katong nakupta nila nga kanadtong mga ilang pagtulunan. At the time nga nag-start na sila magbasa og Bible, totally bisag i-persecute sila, pero ang kamaturan nila nakaplagan sa pagbasa o sa pagsabot sa nasulat sa Biblia. Mao gito ilang gitindugan. Yes, that's true. O katong mga previous beliefs nila nga connected sa lahi nga church, ilan na itong gitalikdan, Pastor Kani. Nga na day ka-powerful ang pulong sa Ginoo. Nga na gita ka-powerful. Dili ginato na siya ma-underestimate mga kaigsunan. Kay had it not been for the word, wala po bing tulo din. Di ba? Tama ba, Pastor? I don't know, buhi pa baka punta. O kung dili po tungod sa pulong, wala po mo diharon. Di ba? Lahi na siguro yung ginatanaw ninyo. Oh, okay. But thank you so much for continue to pray for us. We'll continue also to pray for you. So, daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pag-subaybay, sa pag-follow sa aning programa. Share, no? Yeah. Share the program. Kay it's our one way also of kanang doing the ministry of the church. Kay dili man we're trying not to be churchy sa atong presentation. Although sa Seventh Adventist Church nga program material, pero ang intention sa author, it's not really it can go beyond the walls of the church. So all of us are loved by God so much. Mo ang intention kung anong nagitawag na to the Word of God.
Right, Pastor Kaimi. So, daghang salamat, Pastor Kaimi. Busy po, mga busy ni sila makaigsunan. Si Pastor Kaimi o si Pastor Salarda, but daghang salamat nga bisan pa silang kabisyon. Makahatag yapon sila og panahon alang sa pagkaiguban ka nato sa pagtuon sa itong lesson. So, Pastor Kaimi, pwede ka makahatag og closing prayer? Magampo ta. Amahan nga langit no, ining kagabion, nagpasalamat kami, nagdaig kanimo sa paghatag namo, o Dios, og kahigayunan sa pagsaysay sa imong mga pulong, kauban sa among mga kapaglaom, kaigsunan, na nagasubay ninitak na sa pagtuon. O Diyos nga balaan, salamat sa pagpahinumdum ka namo nga adunay persecution nga umalabot. Naghangyo lamang kami, o Diyos, nga ikaw magpanalangin sa matag usa kanamo og sa among mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga makabarog kami, Ginoo, diha sa kamatuoran. Unsa man ang mga pamaagi nga ihatag sa kaaway, unsa man ang mga pagsulay, unsa man ang mga kalisdanan, hinaot nga si Kristo kanunay among tutukan, ang among ituboy, ug magabarog kami, o Dios, diha sa kamatuoran. Salamat kay Amahan nga imo kaming gigamit ingon nga instrumento, ug salamat usab sa mga kapaglaom nga ikaw usab nagapadayon sa pagpakiguban kanila. Salamat sa pagtubag sa among hangyo. Kining tanan namong gitugyan sa ngalan ng Gahom na Luwas. Amen. Thank you.